Hello mga katupa, kamusta kayong lahat? So, welcome back to my channel dito sa Fellowship. So, sa video na ito, hindi muna ako mag-tour sa inyo ng about sa gitara. So, pag-usapan na muna natin yung nangyayari ngayon sa buong mundo talaga, yung coronavirus. So, sikat na ngayon yung coronavirus. At talagang pag manonood ka ng mga balita, yun yung makikita mo, yun yung mapakikinggan mo sa mga radyo, sa TV, mapanood. Nakalulungkot lang kasi dito din sa ating bansa sa Pilipinas, so marami din kaso ng COVID. So yan, siguro tayong mga tao, hindi natin maiwasan na magtatanong tayo kung bakit nangyayari yung mga ganitong bagay. So yan, so ating pag-uusapan to na kasama natin ng Panginoon. So bilang ako mag-share sa inyo, hindi lang ako yung sasalita, kundi pinagkakatiwala ko sa Panginoon yung sasabihin ko. Yan, kasi this is not just to entertain. Hindi lamang ako nag-entertain sa inyo o para lang magpasikat, dahil nga usapin na ngayon yung coronavirus. So hindi ganoon. So I just want to share kung ano yung maaari kong i-share sa inyo bilang encouragement na din sa bawat isa sa atin. So yan, matanong natin sa sarili natin kung bakit nangyayari yung mga ganitong bagay. So parang sabihin natin ng iba dyan na siguro pinarurusahan na tayo ng Diyos, ganyan, mga sabi-sabing ganyan, yung makasalanan tayong lahat, di ba? So ganun agad pumapasok sa isip natin. So unang-unang mga katupa, hindi dapat natin katakutan yung ganung bagay, yung virus na yun. Kasi iisipin natin, kung tayo lang may faith sa Panginoon, hindi natin kailangan matakot sa virus na yan. So, hindi masama na tayo mag-ingat, sumunod sa may authority. So, wag lang natin ilala yung pagtitiwala natin sa Panginoon, na parang minsan siguro yung iba ay sinisisi na din yung Diyos, yung iba lang na hinahayaan na lang na mangyari ng Diyos yung ganitong bagay. So, hindi ganoon. Wag tayong mag-worry sa ganitong bagay na nangyayari sa atin. Kasi this thing will make us strong. So, di ba, alam naman natin na sa pamamagitan ng mga pagsubok nating nararanasan, doon tayo nagiging matatag. So, pagka nakakaranas tayo ng mga ganitong bagay na akala natin mahirap lampasan, so gaya ng virus, so mahirap siyang talagang kalabanin, di ba? So, we have no strength. Wala tayong lakas na labanan yung virus na yun. Kung tayo lang ang may pagtitiwala sa Panginoon, sa Diyos, so kaya natin lampasan lahat ng mga karanasan natin, yung mga karamdaman natin, yung mga sakit. So, ngayon, nangyayari ngayon yung coronavirus. So, kalat na ngayon sa buong mundo. So, yan ay hindi siya ordinaryong bagay na nangyayari ngayon. May ibang nagsasabi na yung virus daw ay nagsimula sa mga hayop or sa mga hilaw na kinakain nilang hayop sa Wuhan, China. Then may iba din na nagsasabi na mayroong nag-imbento ng virus na yon, and then accidentally na tapon na yung virus na yon, and then na-infect siya. Then yung tao daw na yon ay lumabas pa ng area na yon, then sa paglabas niya doon na nagsimulang humawa o nag-transfer sa ibang tao yung virus na yon. So maybe isipin natin, inalaw ba ng Panginoon yon? Inalaw ba ng Diyos yung bagay na yon? Yes, so inalaw ng Lord yan. Diba alam naman natin na all things is under God's control. So lahat ng bagay na nangyayari dito sa mundo, nasa control ng Panginoon. Good or bad, so inaalaw pa rin ng Panginoon yan. Kasi hindi para ipahamak tayo o hindi para mahirapan tayo, kundi para makita ang glory ng Panginoon. So, there are many things that was happened in the Bible na maraming kaguluhan, maraming sakit yung naranasan ng mga tao. Gaya na lang dun sa sila Peter, dun sa may dagat, yung nagkaroon ng bagyo. Tapos, sumunod sa kanila si Lord nung time na yon na naglalakad sa tubig ang Panginoon. So, alam ng Panginoon yung pangyayari na yon, na magkakaroon ng ganong moment na sila ay talagang magkakaroon ng bagyo sa dagat. Yung maghahangin, magkaroon ng malakas na alon na malapit na silang malunod.
So ayan, then at that moment, bigla nilang nakita ang Panginoon na lumalakad sa tubig. Then sila ay namangha sa kanilang nakita. Akala nila ay yun ay multo. So nagsalita ang Panginoon na don't be afraid. It is me, sabi ng Panginoon. So i-relate natin ngayon sa mga bagay na nangyari sa atin. Lahat ng bagay alam ng Panginoon. Lahat ng mangyayari ay alam ng Panginoon. So siya ay Diyos, siya ay makapangyarihan. So alam ng Panginoon lahat. Kaya itong virus na to, alam din ng Panginoon na mangyayari to. So, di ba lahat ng bagay na mangyayari sa mundo ay nakalaan na mangyayari. Then, pag dumating yung time na yon, if we have a personal relationship with God, so, hindi tayo mag-worry. Hindi tayo magkakaroon ng pagkatakot. Di ba? Maybe that time na sila Peter ay nag-worry, hindi pa establish yung kanilang faith sa Panginoon, hindi pa establish yung kanilang paglakad sa Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon sa kanila na have faith, 'di ba? Sabi ng Panginoon have faith. So, kailangan natin magkaroon ng faith sa Panginoon. Kahit anong pang mangyari sa atin, anong pang mga bagay na dumating sa buhay natin, 'di ba? Kailangan natin magkaroon ng faith. And then ngayon sa virus na nangyayari ngayon na virus sa buong mundo, alam na alam ng Panginoon yon. It can be testing for our faith, lalo na tayong mga Kristiyano. So tayo ay sineshake ng Panginoon, 'di ba? Sabi ng Panginoon, there will be a shaking of our faith, 'di ba? Kasi hindi lahat ng pagkakataon ay mahinahon yung mga bagay. Mahinahon yung mga nangyayari sa mundo. So boring yung life natin kung walang mga pagsubok, walang mga challenges na darating. So itong naranasan natin ngayon na virus, it can be a testing to us ng Panginoon. Kung tayo ba ay matatakot, kung tayo ba ay magwo-worry o magtitiwala pa rin tayo sa Panginoon. 'Di ba? Ano bang pipiliin natin? Mag-focus na lang tayo dun sa virus na parang matatakot tayo, ano natin sarili natin, parang hindi natin alam ang gagawin, 'di ba? Parang ano nang mangyayari sa akin? Itong virus, hindi natin ito matatakasan yung virus kasi it is unseen, di ba? So if we have just a faith to God, hindi natin kailangang matakot. So yun lang yung mga katupa, as simply as that. Kung mayroon tayong pananampalataya sa Panginoon, hindi natin kailangang matakot dahil alam natin at kilala natin ng Panginoon na makapangyarihan sa lahat. The Lord is just watching us kung anong gagawin natin, kung paano tayo magre-response sa sitwasyon na to. Diba? Kung tayo ba ay tatawag sa Panginoon. So, salamat pa rin sa Panginoon dahil sa pamamagitan ng mga ganitong pangyayari, maraming tao ngayon ang tumatawag sa Diyos. Diba? Then, nakalulungkot lang kasi pag natapos tong problema na to, ang nakalulungkot doon, yung mga tao ay wala. Kalilimutan na ulit ang Diyos sa kanilang buhay. So, mamumuhay ulit sa mga dating gawa. Yun yung nakalulungkot. Pero the Lord wants us to trust Him always, and then surrender our lives to Him, di ba? So maybe this thing nangyayari ngayon ay para ang Panginoon ay mangusap. So ito na yung paraan ng Panginoon para mangusap sa mga tao. Kasi the Lord is patiently waiting sa ating mga katupa. Ang Panginoon ay matagal na naghihintay sa atin na manubalik sa Kanya. Diba? Alam natin yan na napahiwalay tayo sa Panginoon na matagal ng panahon simula na nagkasala si Adan at si Eva. Then that moment napahiwalay tayo sa presensya ng Panginoon. So ngayon, gusto ng Panginoon na manumbalik tayong lahat sa Kanya. So ang kailangan natin gawin ay kilalanin ang Diyos na siyang lumikha sa atin, and then manumbalik tayo sa Kanya. Ibigay natin yung buhay natin. Kasi alam niyo mga katupa, yung buhay natin hindi natin buhay, kundi galing yun sa Panginoon. So kanino pa ba natin ibibigay yung bigay na buhay sa atin, kundi sa nagbigay, di ba? Sa Panginoon. Kaya kung mararanasan natin yung mga ganitong pagsubok, ito ay panawagan ng Panginoon sa ating lahat na tayo ay manumbalik sa Kanya, di ba? Kasi dahil nga may mga tao ngayon na matitigas ang puso, diba? Napakatigas sa mga puso ngayon, kahit nga nung panahon pa ng mga Israelita. Kaya ang Panginoon gumagawa siya ng paraan para ipakita sa mga tao, ipakita sa ating lahat na siya ay nananawagan na
come back to me. 'Di ba? Yun ang inaano ng Panginoon sa atin, na tayo manumbalik sa Kanya. Kasi ang nais ng Panginoon ay tayo ay makasama niya sa kalangitan, 'di ba? Alam naman natin kung saan mapupunta yung mga taong nagre-rebelde sa Panginoon, yung mga taong ini-spend nila yung buhay nila sa kagustuhan, sariling kagustuhan, kung ano yung gawin nilang mas maganda para sa kanila, ginagawa. So, alam natin na yun ay mag-lead sa kapahamakan, doon sa impyerno. So, lahat tayo ayaw natin mapunta sa impyerno. But we have to do something para hindi tayo mapahamak. Di ba sabi ng Panginoon, for God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him, kay Lord Jesus Christ, will not perish but have eternal life. So, ibinigay ng Panginoon yung buhay niya sa atin para tayo ay maligtas. At kung sino man yung manampalataya sa Panginoon, sa Panginoong Hesus, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, ang buhay na walang hanggan na yan, mga katupa, ay hindi yun yung buhay natin dito sa mundo, sa earth, kundi yung buhay after death. Kasi yung buhay natin pagkatapos dito ng buhay natin dito sa mundo, yun na yung final natin na buhay yung after death. So, kailangan nating isipin o yung ipamuhay yung buhay natin ngayon dito sa earth habang nandito pa tayo na tayo ay maglingkod sa Panginoon. So, going back sa nangyayari ngayon, kung isipin nating mabuti, mga katupa, so sa mga nanood ngayon, kung isipin mong mabuti, kapatid, may kumakatok sa puso mo na kung bakit nagkakaroon ng ganitong sitwasyon. Kahit hindi sa ganitong uri ng sitwasyon, kahit sa mga bagay na dumarating sa buhay natin. Halimbawa, yung mga problema o yung mga kabigatan, 'di ba? Yun ay isa din sa panawagan ng Panginoon para lumapit tayo sa Kanya. So ano pang ating hinihintay, 'di ba? Yung King of Kings, yung Hari ng mga hari, yung Lord of Lords, nananawagan sa atin, 'di ba? So, siya na yung ang Lord na ang nag-i-initiate sa atin, 'di ba? So, we are so blessed na yung Hari ng mga hari ay siya yung kumakatok sa puso natin, 'di ba? So, binigay na niya yung buhay niya sa atin. Pinatawad tayo sa ating mga kasalanan, 'di ba? Minahal tayo ng lubos ng Panginoon. So, wala tayong choice kundi ang isurrender natin yung buhay sa Panginoon. Wala tayong ibang dapat gawin kundi ibigay natin yung buhay sa Panginoon, yung buhay natin. Diba? Kasi we are living here, we are born to serve the Lord, to serve our Father, our Almighty Father. So, ang Panginoon, alam natin na sa lahat ng kinreate ng Panginoon, sa lahat ng ginawa ng Panginoon dito sa mundo, tayo lang ang ginawa ng Panginoon by His own hands, na tayo ay nahawakan ng Panginoon. So, that means we are so precious to Him. We are so special to Him. Diba? We are made by His likeness. Kasi gusto ng Panginoon na tayo ay Kanya makapiling sa habang panahon. Then, mangyayari lamang yun, mga kapatid o mga katupa, kung tayo ay lalapit sa Panginoon. Kung tayo ay manunumbalik sa Panginoon. Kaya, ngayon nararanasan natin ngayon yung mga ganitong problema. So, give place to God. Respond sa panawagan ng Panginoon. Kailangan natin mag-respond sa pagkatok ng Panginoon sa ating mga puso. So, nasa atin pa rin yung choice, mga katupa. Kung pagbubuksan natin ng Panginoon sa ating mga puso o kung pananatilihin natin na sarado yung ating puso. Diba? If we open our hearts to God, then God will do something in your life. God will do miracles in your life. The Lord will change us yung mga pamumuhay natin. Babaguhin ng Panginoon, then hanggang sa maging katulad natin ng Panginoong Hesus sa kanyang yung character, yung Christ-likeness. So, let us pursue that, mga katupa, na tayo ay mamuhay ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya sa mga nag-worry dyan, sa mga problema o sa mga anong naranasan man, so don't worry, ang Panginoon ay nananawagan lamang. Ayan, di ba? So, ano pang ating hihintay kundi
pagbuksan natin ng Panginoon. Siya na yung lumalapit sa atin. Dahil ayaw nating lumapit sa Kanya, siya na yung lumalapit, kumakatok sa ating puso. Kaya pagbuksan natin ng Panginoon. Kasi isa din ako sa dati na hindi ko alam yung daan ko. Hindi ko alam yung patutunguhan ko. So nakararanas din ako ng mga problema. But then when I came to know God, the Lord, hindi ko talaga dati alam na kung gaano kalalim yung pag-ibig ng Panginoon. So ang alam ko lang, namatay siya sa krus. Yung Panginoon, namatay siya para sa atin. Then binigay niya yung buhay para sa atin. So yun lang yung alam ko, pero without knowing the deep or the deeper meaning of that. So and then hindi ko din gusto yung about sa mga usapin na about sa salita ng Diyos dati. So I hate Bible dati, I hate the Word of God pag narinig ko yung tungkol sa Diyos. So OA para sa akin yun. And then dumating ako sa point na nagkaroon ng critical na pangyayari. So parang bangungot siya, parang dream na something na mahiwalay na yung kaluluwa ko sa katawan ko. Hindi nakita ko yung sarili ko doon sa higaan ko. And then so there will be a possibility na talagang hindi ka na magising sa ganoong pangyayari. And then after that, mga katupa, gumawa ang Panginoon ng hakbang para ako'y makalapit sa Kanya. So nagkaroon ako ng realization. So pumasok sa isip ko, o kaya alam ko na ang Lord nangusap sa akin noon, that time, na sabi ko noon na siguro it is now the time na lumapit ako sa Panginoon, na kilalanin ko ang Diyos. So hindi ko yon intention na kilalanin ang Diyos, pero may nangusap sa akin. So that's that time na may ginamit ang Panginoon na tao para ako'y makakilala sa Kanya, sa Diyos. So alam ko lang ang Diyos, yung pangalan niya. So but then nung simula na kumilos ang Panginoon sa buhay ko, may nag-share sa akin ng Word of God, and nakarinig ako ng Word of God. At first, tinatawanan ko lang yung about sa Word of God. But then the day passed by, naranasan ko yung pag-ibig ng Panginoon. Why? Kasi that time, nagsimulang buksan ko ang puso ko sa Panginoon. Nagsimula na i-open ko yung aking sarili sa Panginoon. As I hear the Word of God, so nagkaroon ng pagbabago sa buhay ko. So dati talaga marami akong ginagawang mga maling bagay, masamang bagay. So ako din pala dati ay nagiinom. So ayan, so hindi naman ganoong lasinggero. So nagiinom. Then lagi kong sinasaktan yung mga kapatid ko. Ayan, so kung nanonood yung kapatid ko ngayon, alam nila yan. Yung pananakit ko sa kanila dati. So mainitin din ang ulo ko dati. So yan, so madami pa. Talagang hindi mo alam kung anong patutunguhan ng buhay mo. Pero nang dumating sa buhay ko yung Panginoon, nagising yung yung isip ko na mayroon palang Diyos na nasasaktan tuwing gumagawa ako ng kasamaan. Mayroon palang Diyos na nalulungkot sa tuwing ako ay gumagawa ng kasamaan. So doon ko nalaman na kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Panginoon, kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa buhay natin. So hindi ko talaga inakala na ako'y makakakilala sa Panginoon, kasi hindi ko naman intention na kilalanin ang Diyos. So dumating lang talaga ang time na nangusap na ang Lord sa akin, na talagang kumilos siya sa buhay ko. Kaya that time, sinurrender ko na yung buhay ko sa Panginoon. Humingi ako ng tawad sa aking mga nagawang kasalanan. Then napayak ako sa Panginoon. First time ko nung umiyak na grabing na iyak sa Panginoon. So hindi talaga ako umiyak ng sobra-sobra, pero that time the Lord purged my heart. Talagang inano ko ng Panginoon. Kumilos ang Panginoon sa buhay. So hindi ninyo ako mapanood ngayon na ganito yung pinagsasabi ko kung hindi dahil sa Panginoon, kung hindi dahil nakakilala ako sa Panginoon, at kung hindi dahil sa mga tao din na ginamit ng Panginoon. So ayan, salamat sa inyo. Kung may nanonood man sa akin ngayon na taga-Samar, yan, yung mga kapatid ko dyan sa mga taga-Samar, maraming salamat sa inyo sa buhay ninyo, dahil kayo ang ginamit ng Panginoon. So I am so blessed na nakilala ko ang Panginoon. Kaya patuloy lang talaga natin paglilingkuran ng Panginoon. Di ba, nagtuturo na ako ngayon ng gitara sa inyo. So it is because of God's grace, God's mercy sa buhay ko. Kaya sa lahat ng mga nakararanas ng mga problema, sa mga hindi pa nakikilala ang Panginoon, yung wala pang personal relationship sa Panginoon, so pagbuksan nyo lang yung
pagkatok ng Panginoon sa inyong mga puso. Diba? Hindi naman mahirap na gawin na buksan ang puso natin sa Panginoon. Kasi pag ginawa natin yung pagbukas ng puso natin sa Panginoon, that's the time na God will change you. God will work in your life. God will show miracles. God will show His greatness na hindi pa natin nararanasan. So marami din ako naranasan na miracles ng Panginoon. Kaya kung gusto niyo maranasan ninyo yon, yung miracles ng Panginoon, just open up your heart. Kasi knowing God is not having a religion. So yun yung mga mindset ng ibang tao na kapag kinilala mo na ang Panginoon, maging sinasabi na makadiyos ka na, so you are something na religious, di ba? So hindi ganon. Pag nakilala natin ang Panginoon, it's not about religion na kinabibilangan mo. No, because religion cannot save us, but the Lord Jesus Christ alone. Si Lord yung makapagliligtas sa atin, di ba? So walang ibang religion na ipinako sa krus kundi ang Panginoong Hesus lamang. So walang religion talagang na makapagliligtas. Kasi kung may sinasabing mga religion na makapagliligtas, yun ay malaking kasinungalingan. Diba? Kasi ang Panginoon lamang ang makapagliligtas sa atin. So ang kailangan natin ay relasyon sa Panginoon, hindi religion. So pag natanggap na natin ng Panginoon sa ating mga buhay, kailangan natin gawin ay lumakad sa kanyang kalooban. So hindi ibig sabihin na naisuko na natin yung buhay natin sa Panginoon, titigil na tayo. Parang okay na, save na ako kasi tinanggap ko na ang Panginoon sa buhay ko, so wala na akong gagawin. No, that's a big wrong. So kailangan natin ipamuhay yung buhay natin na ayon sa kalooban ng Panginoon. So mahirap maglingkod sa Panginoon. That's the truth. Mahirap pasanin yung sarili nating cross. So but by the grace of God, by the mercy of God sa buhay natin, magagawa natin lahat ng bagay. Lahat ng pinagagawa ng Panginoon sa ating buhay, ating magagawa. Because the Lord said na He will never leave us nor forsake us. Diba? Pangako ng Panginoon ay pangako niya. So lahat ng kanyang sinasabi ay ginagawa ng Panginoon. So He is a faithful God. Though we are unfaithful, the Lord still be faithful sa buhay natin. Sa mga hindi pa nakakilala dyan sa Panginoon, hindi pa nakapagbibigay ng kanilang buhay sa Panginoon, so I just want to ask to close your eyes. Ayan, sa mga oras na ito. So kung nanonood ka ngayon, so it is not about something na pag nakilala mo na ang Panginoon, sabi mo kanina magiging hindi mo na magagawa yung mga bagay na ginagawa mo dati, di ba? Yung pinakamamahal mo, hindi mo na magagawa. So yun yung pumasok din sa isip ko dati dahil sabi ko, pag binigay ko yung buhay ko sa Panginoon, hindi ko na magagawa yung mga dati kong ginagawa, yung pinakamamahal ko na ginagawa. But the Lord will give you wisdom. Si Lord yung magbibigay sa iyo ng wisdom, kapatid, sa mga nanonood ngayon. So I ask you now to close your eyes, to accept the Lord in your life. So ayan, just repeat after me yung sasabihin ko. Lord Jesus, thank you so much for dying on the cross for me. Maraming salamat po, Panginoon, dahil ibinigay po ninyo ang buhay ninyo sa akin. Panginoon, sa mga oras na ito, ako po ay humihingi ng tawad sa mga kasalanang aking nagawa. Patawarin po ninyo ako sa aking mga pagkakasala. Lord, ibinibigay ko po ngayon ang aking buhay sa inyo. Baguhin po ninyo, Panginoon, yung buhay na ito. At Lord, sa mga oras na ito, pinapapasok ko po kayo sa aking buhay, sa aking puso. Maghari po kayo sa aking buhay. At kayo po, Panginoon, ang maging Panginoon ng aking buhay. Isulat po ninyo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. At tulungan po ninyo ako na lumakad ayon sa inyong kalooban. Maraming salamat po, Panginoon. Simula ngayon, kayo na po ang aking Diyos, hindi na po ang aking sarili. Maraming salamat po
sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. So ayun mga katupa, kung tinanggap mo yung Panginoon sa buhay mo, sa puso mo ng buong puso, you have the assurance na makakapiling mo ang Panginoon. Makakapiling natin ang Panginoon. So sabi ng Panginoon, if we just confess our sin sa Panginoon, He is faithful and just to forgive us of our sins. So Panginoon ay nagpapatawad kung tayo lang ay humingi sa Kanya ng kapatawaran ng buong puso. Mahal tayo ng Panginoon at hindi tayo yung pinababayaan ng Panginoon kahit anong pangyayari man. Yun nga, sa mga nangyayari ngayon, so huwag tayong mababahala kasi kasama natin ng Panginoon. Sabi nga ng Panginoon doon, nabasa ko sa book of Isaiah, I think, or Jeremiah. Sabi ng Panginoon, nilikha ko kayo, kaya tungkulin ko na kayo ay bantayan o pangalagaan o ingatan. Diba? Napaka-bless natin dahil tayo na yung matitigas ang ulo. So, nandiyan pa rin ang Panginoon para mahalin tayo. So, walang ibang magmamahal sa atin kundi ang Diyos na dakila sa lahat. Patuloy natin na mahalin ng Panginoon at patuloy natin paglingkuran ng Panginoon ng buong puso. Yan. At i-acknowledge natin lagi ang Panginoon sa mga bagay. Maraming salamat mga katupa. At patuloy lang tayo na manalangin sa Panginoon. Kailangan lang natin gawin ngayon sa mga nangyayari ngayon ay manalangin sa Panginoon. Ipanalangin natin yung bawat kapwa natin Pilipino kahit sa ibang bansa din na nakararanas ngayon ng malubhang karamdaman. So, ayan. Glory be to God, sa Panginoon lamang lahat ng papuri at pasasalamat at kadakilaan. So kung hindi pa pala kayo nakapag-subscribe sa channel na ito, mag-subscribe na kayo para every time na ako gagawa ng mga videos, so kahit ganitong uri ng mga usapin, so yan, just subscribe to my channel at hit the notification bell para every time na ako magagawa ng mga videos, mga tutorials, guitar tutorials, ay kayo ay ma-update. So maraming salamat mga katupa. God bless you. See you in my next video.